usapin na basta-basta na ba natin, basta-basta ba lang natin payagan yung dating Pangulo na makaalis, na meron ngang mga pending na mga malalaking kaso, na sa tingin ko po, although hindi naman po siguro pwedeng masabi ko na 100% sigurado ako na yung aking suspetsa ay ang talagang balak ay makaalis at that point at malamang hindi na bumalik para harapin yung mga kaso. Pinag-isipan ko yun, hindi madali sa akin yun. I did some deep reflection and agonizing also in the sense na kasi alam ko naman may right to travel, pero on the other hand, ang alam ko naman, ang right to travel is not absolute. Just a quick follow-up, ma'am. During that time, yung presidente was just completely deferring with you na talagang hinayaan ka ng presidente magdesisyon? Nung nagdesisyon po ako, I had to clear it with him. Kasi napaka-sensitibo at napaka-importanteng desisyon yon na hindi pwedeng ako lang talaga ang gagawa without the imprimatur of my principal. I'm the alter ego. The president is still the head of the executive department. Now, DOJ, sakop yan ng executive department. This is such a big case. I mean, yung mga electoral sabotage, yung mga plunder cases, and involving the former president at that, and knowing na talagang central sa platform ni Presidente Noy is yung justice and accountability. Tapos, anong sasabihin ng mga tao, lalo na yung mga bumoto sa kanya on the basis of that, na here is a president who to us is determined or with resolve to go after nga or to hold accountable yung mga may kasalanan sa bayan. Tapos basta-basta na lang paalisin. Secretary De Lima, ito po na itanong po kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, and I'm sure marami rin po sa ating mga kababayan ang ito ang naitanong. Ano po yung pagkakaiba ng naging pagdedesisyon dito sa matter na ito ni Chief Justice Corona sa iba pang naging desisyon niya? Bakit ito ka-question? Kasi okay, una-una na-explain ko na kanina doon sa question ni Senate President Enrile na para sa akin alisin mo na yung tungkol nga doon sa kung meron ng service sa amin o kaya kung conditional ba yan o hindi. Para sa akin hindi talaga tama yung pagkaka-issue ng TRO. Ang alam ko po, ang TRO, ang ibig sabihin yan, kailangan pag may kasong final, it should preserve the status quo. Na walang damage. Walang damage o hindi mo na mabago kung ano yung sitwasyon nung final yung petition. Wag mo dapat pakialaman yon. You don't disturb it. That is the status quo. That is the function of the TRO. Teka muna, wag na muna kayong gumalaw kasi didesisyonan muna namin ito. Now, so kung kabaliktaran yung naging epekto ng TRO. Imbis na i-preserve yung status quo, what is the status quo? Nandito pa siya. Hindi pa nakaalis. And the status quo is may mga kaso siya. So, kabaliktaran. Nung inisyo yung TRO, makakaalis siya. So, nabago yung status quo, nabago yung sitwasyon. That's completely against the function of a TRO. Okay. Gusto kong tanungin si Mr. De Lima. Sir, si Secretary, ang nag-cross-examine sa kanya kanina is an 82-year-old lawyer. At yung presiding judge ay 88 years old na Senate President. How do you keep yourself sharp? At napansin nyo, very sharp pa rin po sila for a very long time, even up to your 80s. He's also 82. Oh, and you're also 82 years old. How do you keep yourself? He's also very sharp. This coming September, I'm 82. So, paano po? About how you keep yourself sharp? In fact, I congratulate the Senate President and I congratulate Justice Cuevas. Kako siguro sa ganitong, if I reach that age, I only hope and pray na ganito pa rin ang sharpness, ang smartness nila. Hindi sila nawawala hindi sila nawawala. Now, kako, yan lang, that's my prayer. But, I would also say, without being boastful,
I think I still remember so many things. Okay. Sir, I'm sure you saw EDSA 1, EDSA 2. Ito po, are you happy that we are celebrating democracy through an impeachment process na pinapagana natin ang konstitusyon? Yan po, that is the best blessing that our country has. Na instead of EDSA 1, EDSA 2, we have this, the impeachment process. Dahil ito, and by the way, the impeachment process is conducted by a court sui generis, different by itself. It's neither part of the judiciary, it's neither part of the executive, it's neither part of the legislative. It's a body which is sui generis. There's only one definite purpose: to try and decide impeachment proceedings. And the purpose of impeachment proceedings is only to find whether there are only 31. By the way, there are only 31 government officials, President, Vice President, 15 Justices of the Supreme Court, 7 COMELEC, 3 COA, and 3 civil service. There are 31. 31. So this is a Who good can celebration. be tried and brought before the impeachment body. All other local officials, whether Senate, whether Court of Appeals, RTCs, or other high officials, can be removed through the judicial system. Okay. Okay, pero ito, or through the ombudsman. Pero itong 31 na ito can only be removed by way of impeachment. Thank you for your thoughts, sir. Yeah. We're very happy you could be here with us this evening. And Secretary De Lima, as our last question, ano po yung overall na pananaw nyo dito sa nagaganap na paglilitis, and what do you Mensahe look na rin. forward Oo. to? At mensahe nyo rin sa ating mga kababayan. Dapat po talaga ay maging very vigilant tayo at dapat alamin talaga natin ang mga lumalabas ngayon dito sa impeachment, yung mga facts and ang ano nga natin is that sana ay nahahayaan talaga yung Senate as an impeachment court na assert nila yung kanilang prerogatives as an impeachment court. Ang pinaka-importante dito ay lumabas ang katotohanan, malaman ang katotohanan at para mag-guide talaga sila dun sa kanilang verdict. Napaka-historical po nito. First time po na merong na-impeach na Chief Justice and undergoing trial at napakahalaga na tama ang magiging verdict dito sa impeachment. Maraming salamat, Secretary Leila De Lima, and Mr. De Lima, former Commissioner, Executive Director, and practicing attorney. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Samantala, Mark, tunguhan naman natin ang highlights ng Day 22 ng paglilitis. Nag-umpisa ang paglilitis sa pagsasabi ng prosecution team na hindi na nila ipipresenta ang mga ebidensya patungkol sa Article 3 ng kanilang impeachment complaint, ngunit hindi nila ito wini-withdraw, Mark. At ito ay pagbobotohan pa rin ng mga senator judges dahil kung matatandaan natin ay nagkaroon naman ng presentasyon ng mga ebidensya at witness noong mga nakaraang linggo bago bumalik dito sa Article 2. At hinggil naman po dun sa usapin na pag-prevent sa PAL executive na magtatestimonya, yung inaasahan na prosecution na mangyari ay hindi po nangyari. Sa halip ay nagtumayo pa si Senator Santiago at nilinaw po yung desisyon ng Senate sitting as an impeachment court. However, mayroong magandang nangyari. Ang sinabi, yung proffer of evidence can remain in the records and might still be considered by the Senate Impeachment Court when the time they are offered as evidence at pagbobotohan nitong kasong ito. Samantala, Mark, inumpisahan na ng prosekusyon ang pag-discuss o pagpresenta naman ng mga ebidensya at testimonya patungkol naman sa Article 7. Ang Article 7 ay yung partiality daw ni Chief Justice Corona sa pag-grant nitong temporary restraining order in favor of former President Gloria Arroyo. At dahil po hindi pinayagan ang mga Supreme Court Justices na magtestimonya at hindi rin po pinayagan yung mga staff sa Supreme Court na dumalo
ang prinisenta po ng prosecution ay ang Secretary ng Department of Justice dahil she played a significant role during that period. Siya nga po yung nagdesisyon na hindi po sundin yung TRO. Kaya pinaliwanag niya po, basically her testimony revolved around the dissenting opinion of Justice Sereno na sinabi niya na dahil dun sa desisyon, may dalawang pagkakataon daw po that the Chief Justice was acting on his own at sa tingin nila ay pwedeng basihan na sabihing he betrayed public trust simply because of those things. Iginiit din ni De Lima o binigay din niya yung kanyang mga dahilan kung bakit hindi niya sinunod itong TRO na ibinaba nitong Korte Suprema at sinabi nga niya dahil hindi necessary na umalis si dating Pangulong Arroyo dahil ito ay hindi naman urgent yung pangangailangan for medical care. At naniniwala nga daw po siya na merong flight risk nga na posibleng hindi bumalik sa ating bansa si former President Arroyo at dahil nilahad niya po yung basihan niya upon which she came up with a decision na sinabi nga niya kanina judgment call yun, medyo mahirap na desisyon pero talagang pinanindigan niya ito. Nagsagawa rin ng cross-examination ang depensa at dyan natapos, Mark, itong paglilitis ngayong araw. Babalik muli bukas itong si Secretary De Lima para ipagpatuloy naman kung magkakaroon man itong magkakaroon ng pagpapatuloy itong cross-examination ayon na rin kay Justice Cuevas at kung magkakaroon ng redirect hindi natin alam. Kaya marami pa pong kaganapan, hindi pa po tapos ang prosecution at syempre nandiyan pa po ang depensa. At nagpapasalamat tayo, Cathy, sa ating mga naging guest sa araw na ito, Attorney J.J. Jimeno Atienza, nariyan po si Bishop Efraim Tindero at syempre at Congressman Erin Tanyada for helping us understand the events of the day. At sa ngalan po ng lahat ng bumubuo nitong ating komprehensibong coverage mula dito sa Senado, ako po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin at pagsama nitong halos kalaating araw dito mula sa Senado. Muli ako po si Cathy San Gabriel. At ako po si Mark Castrodes in behalf of PTV4, IBC 13, Radyo ng Bayan, PIA, the radio stations, the people running the website. Ito po ang paglilitis, katarungan para sa bayan.